Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Good morning po. Ayan. So, tayo po ay tumayo at magbasa sa aklat ng mga ngaral. Sa Kabanata 6 po tayo. So, sabay-sabay po tayo magbasa. So, sa chapter 6, narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkos ay iba ang nakinabang ito. Ito naman ay walang kabuluhan at nadudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na pinanganak sa patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal na ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan na siya ay inibig. Wala rin kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ay pinanganak sapagkat namatay din siya at malilimutan. Hindi nito makikita ang araw ni natikman ang mabuhay, ngunit meron naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay noong 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailanman di siya nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di man makamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa at ang tao ay di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Habang humahaba ang pagtatalo, lalo nang nawawalan ng kabuluhan, kaya paano masasabing nakakahigit ang isang tao sa kapwa? Sino ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalan tulad ng alino? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Sa bawat isa. Pwede pagkamayan nga po ang inyong nakatabi. Tayo po ay aawit sa Panginoon sa pagkakataon nito. Atin po ngayon ang mabalang ng presensya ng Panginoon. Awitin po natin ang ikaw ang tanging kailangan.
Madalas na pagkakito ang taong kailangan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat sa bagong ito at sa buong lingkod ng pagpapala, Panginoon, at protection, Panginoon, sa akin, pagiging sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, na lumalapit kami, Panginoon, sa inyo. Nagpapakababa, humingi ng pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Diyos. Dalangin po, Panginoon, namin na malugod kayo, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, at dalangin ko, Diyos, sa mga lingkod, Panginoon, na yung gagamitin na Diyos sa pananambahan at sa pag-deliver, Panginoon, ng iyong message, Lord God. Dalangin po namin na pagpupurihan ka, Panginoon, mataas ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Sa mga po kami, Panginoon, po aming dalangin, Diyos, sa iyong pangalan ng Jesus. Amen. Pwede po bang panandalian po mga tayo umikot? Kamayan po natin ang bawat isa sa loob ng tahanan ito. At atin pong i-welcome ang pag-ibig na nagmumula po sa Panginoon. Ito, ikot po tayo for let's welcome each other po. Purihin po ang Panginoon. Welcome po ang bawat isa sa tahanan ng Panginoon. Tayo po ay aawit na mapuri at pasasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos po na buhay natin pinaglilingkuran ay tapat po sa atin. Despite of ng ating mga suliranin o napagdadaanan sa buhay, babalik at babalik po tayo sa Panginoon. Tanging sa Kanya po ang ating buhay. Ano man ang kabisihan po natin sa buhay, our life is for the Lord. Amen po. Kaya ngayon po ay maging tapat po tayo sa Kanya sa anumang pinagkaloob niya sa atin, lalo na sa paglilingkod sa Kanya at pagkakilala sa pangalan niya. Let's sing this song, Will He Be Faithful. Always keeping our eyes on our Lord Jesus.
pagising pa lang po natin ay biyaya. At kahit anuman ang mangyari sa atin, araw-araw, pagpurihan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Let's sing this song po. Araw-araw. Let's sing
deserve mo ang pagpupuri na mula sa aming puso. Batid mo ang aming mga puso, Panginoon. Maaaring, Lord, mga pagkakataon o Diyos, na nakukulang kami, Panginoon, nabibigo pa namin, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. May mga pagkukulang kami, O Diyos. Nagkakamali kami, Panginoon, sapagkat, Lord, wala kaming kayang gawin, Panginoon, sa buhay na ito kung wala ka, O Diyos. Manahan ka, Panginoon, sa buhay namin. Guide us, Lord God, into your holiness, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin why we're still here, Father God. At anong dahilan, Panginoon, ng aming pamamalagi, Panginoon, sa lupa. Kaya, Lord, ikaw lamang ang aming pupurihin. Ikaw lamang ang aming lalaki.
Minsan pa, Panginoon, patuloy na dalangin namin, O Diyos, na ang mga awitin ito na mula sa aming puso, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, ng kalagayan ng bawat isa, Panginoon, hayaan mo na naging mapangsamyo ito, Panginoon, at papuri sa iyo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na napangiti po namin kayo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging sensitibo, Panginoon, sa pananampalataya namin. Kung kailan kami, Panginoon, sinalba, O Diyos, kung kailan kami nakakilala sa iyo, ibalik mo kami doon, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang nais naming sambitin sapagkat ang biyaya mo ay sukdulan, Panginoon. Ang biyaya mo ay sagana, Panginoon. We cannot stop praising your name, Panginoon, dahil mabuti kang Diyos sa amin. Salamat po, Diyos. Aawit po kami ng paguri, Panginoon. Hanggang, Lord, makasama namin kayo, Panginoon, dyan sa paraiso. Salamat, Lord. Salamat, O Diyos. Hayaan mo, Diyos, patuloy kang managana. Ang presensya mo, Panginoon, ay nagilahin namin, Panginoon. Hindi yan sa simbahan ito, Panginoon. Lahat ng nilikha mo, Panginoon, ay luluhod sa iyo ang mananampalataya na ikaw ang tanging Diyos, Panginoon, namin pinag-iupan. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Maluwalhati ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Dahil ang pangalan mo, dahil mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Hayaan mo, ang awiting ito ay patuloy, Panginoon, na nagbigay ng kagayakan sa iyo. Ito po ang aming handog papuri sa tanging anak, ang iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung manalangin para sa ating pagbibigay. Panginoon, maraming salamat, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat, Lord God, at ikaw ay aming napapurihan, Lord God. Panginoon, muli, Panginoon, itinataas namin sa iyo, Lord God, ang umagang ito, Panginoon, sa aming pagbibigay, Lord God. Alam namin, Panginoon, na marami kaming mga pinagdaraanan, Lord God, through financial, Panginoon, sa mga aming mga, sa kanya-kanyang buhay, Lord God. But, Panginoon, alam namin, Panginoon, na kung ano man ang meron kami, Panginoon, ay hindi namin pag-aari, Lord God. Kaya, Panginoon, marapat lamang na kung ano pa, Panginoon, ang nararapat para sa iyo, Lord God, ay maibalik namin ito sa iyo, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay tinuruan mo magkaroon ng pusong mapagbigay, Panginoon, a generous giver, Panginoon, sapagkat, Panginoon, ito, Panginoon, ang iyong pangako sa amin, Lord God. We thank you, Panginoon, sa mga trabaho, Lord God, sa mga hanap buhay, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, yung mga ginagamit mo, Panginoon, upang kami ay magkaroon, Panginoon, ng aming mga salapi, Panginoon, na nagagamit namin sa araw-araw, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na nagagamit namin ito, Panginoon, ng aming mga talento, Panginoon, na pinagkaloob mo upang kami ay magkaroon ng pangkabuhayan, Lord God. Kaya, Panginoon, maibalik namin sa umagang ito, Panginoon, kung ano ang nararapat sa iyo, Lord God, at magamit ito, Panginoon, sa ikalalago, Panginoon, ng bahay-sambahan ito, Panginoon, magamit, Panginoon, sa mga misyon, Panginoon, na makatulong, Panginoon, sa mga missionary, Panginoon, na
ipinadala mo, Panginoon, upang makilala ka pa, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Muli ay tinataas namin ito sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa bawat isa. Uli, kamayan nga po natin. Bagiin nga po natin ang ating mga katabi. Ang magandang umaga. Ayan, magandang umaga po ulit. Check. Ayan po, magandang umaga po ulit sa bawat isa. Kumusta po kayo? Sa nagdaang linggo po, kamusta po ang inyong personal na kalagayan? Mga pinagkabisihan po sa buhay. Pakitapik nga po ang inyong katabi. Sabihin mo na all is well. Ayan po, because God is good. Ayan po. Tignan mo nga po ulit yung katabi mo. Tignan mo kasi kapag hindi nakangitian o nakasimangot, nakaka-apekto yan. Tignan mo yung ano. Ayan. Dapat nakangiti yan kasi pag pinagtabi nyo ang nakangiti at nakasimangot, ano pong resulta? Sino po yung mahahawa? Hindi, kasi nakangiti at nakasimangot eh. Sino po yung mananalo? Yung hindi po. Di ba po sa math daw po, positive plus negative is equals to? So negative po. Kahit nakangiti yan, gaganong yung mukha niyan, magmahahawa po siya. So ganun. Kaya po dapat sabihin mo kapag siya ay nakasimangot, ay hayaan mo na tulungan mo siya umiti. Kasi mahahawa ka talaga. So ayan po, nagpapatuloy po tayo sa ating series po na pinag-uusapan po, lalo na po yung 7 churches. Ayan po. Ngayong umaga po ay pag-uusapan po natin yung simbahan po, yung Smyrna. Itong Smyrna na ito ay persecuted church. Sabihin nyo nga po, Smyrna. Ayan po. Ito pong Smyrna na ito ay nakaranas ng iba't ibang klaseng persecution. Tanungin ko po kayo, anong persecution na po ba ang naranasan ninyo sa buhay?
sa paglilingkod sa Panginoon, meron na po ba kayong persecution na, or kayo na po ba ay na-persecute sa paglilingkod sa Panginoon? Kasi itong Smyrna, lahat na ng persecution, naranasan po nila eh. Pero nanatili po sila sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po kaya, persecution na kaya yung, meron tayong conflict sa kapatid, persecution na kaya yun? Hindi na ako magsisimba dyan. Persecution na kaya, napakabago po, hindi po yun persecution. Wala pa po yun, hindi pa po naaabot yung persecution na naranasan po ng Smyrna. Kahit po hanggang sa kamatayan po sila po ay naging tapat sa Panginoon. Tignan po natin yung teksto. Tulungan niyo po ako na basahin po yung Revelations chapter 2, 8-11. Sabay-sabay nga po. Pwede po bang tumayo tayo ulit? Panandalian at basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sabay-sabay po kayo yung pong basahin ang Revelations chapter 2. In 1, 2, 3, go. Next po. Sige po, maupo po tayo na. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay dumako sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po Panginoon sa salita mo sa umagang ito. Salamat po dahil nais mong ibatid at ihatid sa amin, Panginoon, na maging tapat kami hanggang sa kamatayan, Panginoon, sapagkat yung crown ng life, Panginoon, yun ang aming matatamo sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat pasimula sa maliit na bagay, Panginoon. Hayaan mo rin ang aming buhay, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, to really glorify your name, Panginoon. Salamat po. Samahan niyo po kami sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Amen. Meron po diyang Tagalog version. Tama po ba may Tagalog version? Ayan po, basahin ko po yung Tagalog version. Ang mensahe para sa Smyrna at sa mga anghel at sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo. Ito ang sinasabi niya na una at huli, na namatay at nabuhay. Alam ko ang iyong pagdurusa at ang iyong pagiging dukha, bagaman ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninira sa iyo ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, kung isang sinagoga ni Satanas. Huwag kang matakot at sa pagdurusan malapit mo ng maranasan. Mag-ingat kayo dahil malapit nang itapon ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo ay subukin. At sa loob ng 10 araw ay magdurusa kayo. Maging tapat ka hanggang kamatayan at igagawad ko sa iyo ang korona ng buhay. Sino mang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi kailan may magdurusa ng ikalawang kamatayan. Napakalinaw po ng salita ng Panginoon. Meron pang kamatayan. Tama po? Yan po, sinasabi po dyan, no? Ang magtagumpay hindi kailanman magdudusa sa ikalawang kamatayan. Napakabuti po ng Panginoon. Nais po ng Panginoon ay maging tapat po tayo. Ito po ang senaryo ng Revelation. Ito po ay sinulat ni John while in exile in the island of Patmos, na bahagi ko po ito noong unang Sunday. At pangalawa, nire-reveal po ng ating Panginoong Jesus that He is the risen and glorious Lord. And last po is before revealing end times events, Jesus addresses His churches. Ang Panginoong Jesus po, He begins not with the world, but with the church. He cleansed His house before judging the nation. Ang Panginoong Jesus po ay nagsisimula po sa simbahan.
The 7 churches, real and representative. These were real churches in Asia Minor or modern day po sa Turkey. They also represent spiritual condition that exists in churches and believers today. The issue they face, ito po yung issue nila na mawalan po sila ng unang minamahal. Yun po ang pagmamahal sa Panginoon. Enduring persecution, at ito rin po yung mga issue nila na tolerate nila ang kasalanan at naging lukewarm po sila. At ito po ay nag-i-exist po sa bawat isa sa atin. Possible po kaya na manlamig po tayo sa Panginoon? No matter how gaano tayo kainit sa paglilingkod sa Kanya, manlalamig po tayo sa Panginoon. Kaya po napakalaga po. Kahit po yung fellowship with the believers, napakalaga po nun. Kasi kapag mag-isa ka lang, ang hirap. Kasi, yun nga po, natutulungan tayo ng bawat mga believers na tayo yung nanghihina. Merong someone na mag-i-encourage po sa bawat isa sa atin. Ganun po sila, na naging tapat po sila sa paglilingkod sa Panginoon, naging tapat po sila hanggang kamatayan. They do everything na dapat nilang gawin po. Ito po yung personal message po ng ating Panginoon sa bawat simbahan. Unang-una, Jesus addresses each church directly. He knows their works. Kitang-kita niya po, I know that your deeds, ito po ay nag-appear, inulit po ito. At nagbigay po siya ng commendation na ating pong tatalakayin mamaya. Nagkaroon po siya ng correction and call to everyone. Ibig sabihin, pinuri, nagkaroon ng commendation, napakahusay nyo naman sa ginawa mo ngayon. May mga ganon. Kayo po kapag kayo ay napupuri, ang sarap po sa pakiramdam, tama po. Pero kapag kayo po ay nakakorek, masarap po ba sa pakiramdam? Or ayaw ko nang simba ulit dyan. Lagi na nang bang ganun ang ating magiging huling sagot. Ayaw ko na magsimba sa church na yan kasi hindi ako nagpapasakop, hindi ako nagpapakorek. Pero ito po ang sinasabi ng Panginoon. May papuri. Napakahusay mo sa ginagawa mo sa mga bagay na yun. Malaking bagay po yun, pero that's not the, hindi po yan. Part ng po yan. Kasama rin po ang correction po sa atin. And a call to overcome, yung anumang mga kahinaan po natin sa buhay, malaking bagay po yun. His words are filled with truth and grace. Meron pong katotohanan, meron din pong grace. Sinasabi ang katotohanan, meron din pong pagmamahal. Siya po ay loving, yet uncompromising. Ang kasalanan sa kanya ay kasalanan. Ang mali sa kanya ay mali. Tama po? Ang Diyos po, mahal niya po ang mga makasalanan, pero hindi ang kasalanan. Okay po? Malinaw po sa atin yon. Tayo po lahat ay makasalanan. Pero meron po tayong pag-asa sa Panginoon. Ang Panginoon po ay nag-care po siya sa ating pananampalataya. Na lumakad po tayo sa kabanalan, sa katapatan po sa paglilingkod natin. Lalo na po dito sa simbahan po natin. Maging tapat po tayo. A mirror for today's church in our hearts. Itong mensahe po na ito ay nagsiserves as a mirror showing us where we stand spiritually. Kasi pag tinitignan mo itong pitong simbahan, maari nagre-reflect po tayo, tinitignan natin, saan kaya tayo? Asan kaya yung stand natin? A megaphone calling us to wake up, return, endure, and remain faithful. Kasi alam nyo, yung Panginoon, minsan gumagamit siya ng mga paglindol. Sinishake niya ang bansa. Nais ng Panginoon ay bumalik po ang bawat isa sa repentance. Mag-repent po ang bawat isa at bumalik po sa Kanya. Yun po ang nais ng Panginoon. Minsan, akala natin, okay, sige, siyensya, dahil sa science, sige, ganito, ganyan. Pero sinasabi po sa salita ng Diyos, at yun po ang mismong accurate, na tayo po mismo ay inaalarma ng Panginoon. Kamusta na ang pananampalataya mo? Kapag ikaw ba ay nakaranas ng sitwasyon na ikaw ay nalindulan, ano kaya ang iyong magiging response? Pansinin nyo, pag nanonood kayo ng mga, kahit sa Facebook lang, lumilindol, wala pong binabanggit ng mga tao. Ano pong binabanggit nila? Jesus, Jesus! Lord, Lord! Tabang Lord! Mga Bisaya, tabang Lord! Tulungan mo kami, Lord! Lord, tigil mo na yan, Lord! Diba? Wala po silang ibang binabanggit. Ito po ay nagpapahiwatig lang na ang Diyos po ay concern po sa bawat isa sa atin. Hindi po niya tayo tinatakot. Wala pong ganon. Lalo na't kilala po natin ang Panginoon.
Amen po? It's also a map guiding us on how to walk as an overcoming church. Mapan natin para makita natin saan kaya yung tatahakin natin. Ang Biblia po, ito po ay standard Bible. Ito po yung ating manual ng ating buhay. Bible, basic instruction before leaving earth. Ito yung instruction ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ang Bible mismo. This is the basic instruction before leaving earth. Dahil tayo ay lilisan po sa mundong ito. Whether we like it or not, ang buhay po natin ay magwawakas walang araw. Kung ang tanong po dito, kung si Jesus po ay sinulat po ang letter na ito sa church po ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Ito po yung call to listen and respond. As we journey through each of these letters, tanungin po natin ang ating mga sarili. What would Jesus say to our church today? Ano kayang sasabihin ni Lord? Kung siya ay nagkatawang tao sa panahon natin ngayon, ano kayang sasabihin niya? What would He say to me personally? Ano kayang sasabihin ng Panginoon sa akin? Personally, sa inyo po. Am I listening to His voice or am I just going through the motion? Nakikinig pa rin po ba tayo sa salita ng Panginoon or sa bugso ng ating damdamin? Kasi ang bugso ng damdamin, minsan, mas matimbang pa kaysa sa bugso ng salita ng Diyos. Tama po ba? Ito ang point ko. Pero ang point ng salita ng Diyos, malinaw at malinaw, hindi natin pwedeng baliin, hindi natin pwedeng i-bend. Yun na yun, yung salita ng Panginoon. Tayo mismo, minsan, hindi tayo nakikinig. Minsan, pinapakinggan pa natin ang ating emotion. Ayoko na dyan. Hindi na talaga ako dyan. Ayoko na dyan. Sino kaya yung aking ginagaya? Wala pa akong ginagaya. Parang, lang po, siguro, maaaring may iba po sa inyo na ganito po ang pag-uugali. Pero, yung pattern po dapat natin ay ang salita ng Panginoon. Hindi po yung ating mismong emotion. Di ba? Tama po? Tama po ba? Agree po kayo? Yung salita po ng Panginoon, malinaw na at malinaw. Huwag po ang emotion natin. Kasi, isipin nyo kapag sa mag-asawa, magkagalit kayo. Yung emotion mo ba ang masusunod? Tignan mo lagi, i-pattern mo lagi. Lord, ano bang sinasabi ng salita ng Panginoon? Love your neighbor, yung asawa mo, neighbor mo yan eh. Mahalin mo siya. Yun lagi ang respond mo. Pero syempre, gaya ng Panginoon Jesus, dapat meron kang gracious ka din at meron kang truthful ka din sa Kanya. Pag sinabi mo yung katotohanan, sabihin mo rin na maging gracious ka din. Hindi lang yung ikaw kasi mali mo eh, ganyan eh. Wala, tapos puro sisi yung mga nasasabi mo. Unlike kapag bigyan mo muna ng kape. Pag-usap tayo. Masarap ba yung kape? Ganyan kasarap ang pagmamahal ko sa iyo. Ayan, alam mo na, nagkamali ka. Ganyan. Kaso pag natikman, ang pait. Anyway, joke lang po. Pero, minsan po, ganun po tayo. Minsan, ang emotion pa po natin ang sinusunod natin. Minsan, ang sigaw pa ng magulang natin. Sigaw ng salita ng Diyos, ito na yung sinasabi. Pwede po natin sunodin ang mga bagay po na yun. Yung sigaw ng puso natin. Pero, dapat po yung salita ng Diyos lagi ang pattern natin. Itong mga salitang ito, ang mga letter po na ito, ay nagtatapos po sa mga challenge. Sinabi nga po dyan, He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Lahat naman tayo may tenga, tama po. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung sino may pandinig, ay makinig. This is not just history, it's a call to respond today. Makinig po tayo. Yun po dapat ang maging yung lagi nating recipe, makinig tayo, tama po? Kaso sa magulang pa lang natin, hindi tayo nakikinig. Makinig po tayo sa salita ng Panginoon na sinasabi po niya. Bakit po kaya tayo dapat ay makinig? Para po hindi po tayo mapahamak. Kasi kapag hindi tayo nakinig, pinakinggan natin ang bugso ng damdamin ko. Ito talaga ang bugso ng damdamin ko. Siya talaga. Kaya hindi ko na maalintana ang aking nararamdaman talagang yun. Pero dapat po, ang salita ng Diyos, lagi po ang natin sundin.
Babalik po tayo ang ating topic po. Last Sunday, ang pinag-usapan po natin ay Ephesus na tinalakay po at binahagi po sa atin ni Pastora Nina. Ang sinasabi noon, return to your first love. Balik ka sa unang minahal ko. Sino po ba ang first love ninyo? Ayan, ang tanong. Nakangiti yung mga kabataan, parang may mga first love na sila pero parang iba. Ayan, parang worldly first love, parang ganon. Pero yun nga po, dapat bumalik po tayo sa first love. Walang iba kundi ang ating Panginoon. At doon po nagkaroon ng commendation, criticism, rebuke, at counsel po. Ngayon po, pag tatalakayin po natin yung Smyrna, ang sinasabi po dito sa Smyrna na ating pag-uusapan, remain faithful in suffering. Lahat po ba tayo ay nakaranas na ng mga suffering sa buhay? How do you respond pag nakaranas po kayo ng suffering? Kahit po yung karamdaman, nakaranas po kayo, you're still going to church po ba? Or ano? Nagpapatuloy po ba kayo na manambahan sa Panginoon? Kahit po kayo ay nakaranas, namatayan kayo ng minamahal sa buhay, nagpapatuloy pa rin po kayo. Ino-honor niyo po rin po ba ang 7th day, ang ikapitong araw na magpahinga po kayo sa presensya ng Panginoon? I-honor po natin ang ikapitong araw. Binigyan tayo ng Diyos, sige, magpakasasa ka sa 6 na araw, magtrabaho ka. Pero wag na wag mong babaliin ang salita ng Panginoon. Puwera na lang po talaga kapag emergency ang inyong mga sitwasyon. Emergency kapag kayo ay hindi nyo na talaga kaya. May mga karamdaman po kayo malala. Nauunawaan po yun ng Panginoon. Next, tignan po natin ang next slide. Everybody hurts. Lahat po ba ay nasaktan na? Sino po dito ang hindi pa nasaktan? Lahat po ay nasaktan na. Nasaktan na po ba kayo? Nasaktan ng pamilya, nasaktan ng mahal sa buhay, ni crush, nasaktan kayo ni crush, nasaktan kayo ng inyong, kahit po ng Panginoon, nasaktan po kayo ng Panginoon. Kasi minsan ganito, in-question natin ng Panginoon, dumaan tayo. Lord, sabi mo ganito, pero bakit ganito ang kalooban mo? Bakit iba sa nais ng puso ko? Ang tendency, masasaktan po kayo. Pero, hindi po talaga tayo nasasaktan ng Panginoon. Itinatama lang po talaga tayo ng Panginoon. Nais po ng Panginoon, yung kalooban niya ay masunod po sa bawat isa sa atin. Ang realidad po, itong mundong ginagalawan po natin, kahit yung katabi mo, masasaktan ka niya. Naniniwala kayo kahit yung katabi nyo ngayon ay masasaktan kayo? Nagtatawanan yung mga magkakatabi. Yes po. Yung dalawang tatay sa likod parang magkaibigan kami for life. Pero masasaktan in a way na maliit na bagay, pero at the end of the day, magmamahalan. Tama ko? Kasi nagmamature naman po tayo eh. Yun po ang kagandahan, dapat po nagmamature po tayo. Nasasaktan tayo, pero hindi natin ipagpapalit ang pagkakaibigan sa isang sitwasyon lang na kayo po ay hindi nagkaintindihan. Ang pagkakaibigan, ang pagmamahalan po ay nandun. Ito po ang realidad ng ating mundong ginagalawan. Lahat po tayo ay masasaktan. Life is filled with suffering. Wala pong immune dito sa atin. And pain comes in many forms. Pwedeng physical, nabubog na po ba kayo? Emotional, nasaktan na po ba kayo? Financial, relational, and any na pwede pong maka-apekto po sa atin. Abuse and trauma in the family, loss of loved one, lost scholarship, and crushed dreams. Yung plano natin, nakagustuhan natin, ito pala ang nais ng Panginoon. Pwede po tayong masaktan sa mga ganito. Lord, ang tagal ko lang pinag-pray ito eh, pero bakit iba yung nais mo? Pero sinasabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. Huwag kang maglilin sa sarili mong understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Yun po ang nais ng Panginoon, magtiwala po tayo sa Kanya. Near death, birth, experience, and medical emergency. Nasaktan po tayo. Accident and unexpected crisis. Financial hardship and uncertainty. Lahat po ng klase po na ito ay pwede po tayong masaktan po. Question. Tanungin niyo po ang inyong mga sarili. What pain are you carrying today? Meron po ba sa inyong pain dito na dinadala-dala? Meron po ba kayong bigat or pain na dinadala-dala? Sabi ng salita ng Diyos, dalhin mo yan sa akin at pagagaanin ko papagagainin ko ang iyong loob.
What have you experienced loss? Heartbreak or fear? Nakaranas na po ba kayo ng kayo po ay na broken heart? Kayo po ay natakot na, Lord, magtitiwala ba talaga ako sa iyo? Ang sakit naman. Akala ko, crush ako ng crush ko. Mga ganon. Nasaktan ako. Siya na talaga eh. Pero iba pala talaga ang nais ng Panginoon. How do you respond when life feels too heavy? Kapag kayo po ay nabibigatan sa buhay, punong-puno kayo ng academic, assignment, and anything, so on, sa bahay, dinagdagan pa ng ministry. How do you respond? Paano kayo mag-respond sa mga bagay na ito? Magkukwit na lang ba kayo? Titigil na lang po ba kayo sa mga nais po ng Panginoon? What should our reaction to pain and difficulty? Ano ba yung dapat nating maging reaction kapag tayo ay nakaranas ng pain? Ako po ay minsan nakadalo sa isang burol ng isang Christian. Nakadalo po ako. Alam niyo, yung mga kasi mga Kristiyano po sila. Nung nakadalo po ako, ang saya-saya po nila. Inilibig ko yung bangkay. Purihin ang Panginoon! Tayo po, umiiyak. Pero sabi ko, kakaiba itong nalalasanan ko Pero pastor naman kasi yun. Kaya, habang nilulubog, yung po, talagang sabi ko, grabe. Biglang sa akin. Nasa atin pala ang pag-response. Kasi tayo kapag lumulubog na, talagang minsan, talagang iiyak tayo. Umiiyak tayo eh. Minsan gumagalan tayo, umiiyak tayo. Pero iba po yung nadaluhan ko. Napupuri po sila sa Panginoon. Sabi ko, kakaiba. Minsan naunawaan ko yung mga bagay. Minsan ganun pala, no? Joy comes in the morning. Kasi kahapon, iyak na daw sila ng iyak. Bakit pa iiyak sila? Kasi last day na daw ng burol. Pain, meron pain, pero joy comes in the morning. Yung joy po ay pinalitan po. Pinalitan po yun ng joy, yung sila po ay nalulungkot nung kinabukasan. Ganun po ba tayo? Grabe, no? Ganun po ba tayo mag-respond sa mga buhay po? Kakaiba po. Pero ito po yung sinasabi ng scripture sa atin. Kayo po ba? How do you respond in pain and difficulty? Ang Smyrna po, ang Greek word po ay mir, which means bitter. Ang mir po ay isang maliit na fruit, gum resin obtained from trees, just larger than a pea, and it's known for the fragrance it gives off when it is crushed. Ito po yung context ng Smyrna at ang background po niya. Itong Smyrna na simbahan po, napakayaman po. Wealthy city in Asia Minor, modern day Izmir sa Turkey. Known for emperor worship, refusal to worship Caesar led to persecution. One of two churches alongside Philadelphia that received no rebuke from Christ, and the church was materially poor but spiritually rich. Alam niyo, itong simbahan, napakahirap po nila na simbahan. Ay materially poor, mahirap po sila pagdating sa material na bagay. Pero sa spiritual na kalagayan, napakayaman po nila. Nagpupuri po sila sa Panginoon. Kailan niyo po naranasan ang mga bagay na kayo ay nagpupuri sa Panginoon at ipinur out niyo ang lahat sa Panginoon? Na merong kagayakan, minsan ang iba po sa inyo ay umiiyak pa. Naalala niyo po ang bagay po na yon? Maaaring ang pagkakilala niyo sa Panginoon o pagtanggap niyo sa Panginoon, ganun ang sitwasyon. Tama po? Kasi sinalba tayo ng Panginoon sa sitwasyon na ang hirap-hirap na magpatuloy sa mundong talagang ang hirap, broken, sa mundong dapat talagang may Kristo. Tingnan po natin ang unang point natin. Ang unang point natin ay makikita po natin yung author, the receiving church, at yung city. Ito po ay mababasa sa Revelations chapter 2, verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 8. In 1, 2, 3, go! Okay po, sinasabi po dyan, who is the first and the last who died and came to life again, which is ang ating Panginoong Jesus. Tignan po natin yung next slide po natin. Tignan po natin yung tawag dito, yung box na, ayan yung box. Ayan po. So ito pong church na ito, yung last week, yung last Sunday, yung Ephesus, yan po yung Revelation chapter
2 verse 1, ang description po dito sa Panginoong Jesus, holds the 7 stars, walks among the lampstand, and emphasize po nila presence and authority. Itong tinatalakay po natin ngayon, yung Smyrna, Revelation chapter 2 verse 8, first and last, died and came to life. Eternal and victorious. Yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon na siya po ang una, siya din po ang huli, at babalik po siya. Tignan po natin yung pangalawang point po natin. Meron pong commendation. Sinasabi po sa Revelation chapter 2 verse 9, to the angel of the church in Smyrna write, these are the words of him who is the first and the last, who died and came to life again. Ang verse 9, I know your affliction and your poverty, yet you are rich. I know about the slander of those who say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. Alam po ng Panginoong Diyos ang kanilang mga suffering. Ayan po, sinabi po dyan, I know. This is a personal, intimate knowledge of their hardship. Or affliction, tribulation, includes persecution, pressure, and pain. Poverty, ang Greek po nito ay pokheia, extreme destitution, likely due to refusal to participate in emperor worship or idol trade. But you are rich, despite material lack, they have spiritual wealth. Na meron din pong supporting verse sa James 2 verse 5. And last po is second to the last, the slander of those who say they are Jews. Likely refers to hostile Jews collaborating with Roman authorities against Christian. Or synagogue of Satan naman, strong language showing how opposition to the gospel aligned with the enemy's work, even if religious in appearance. Alam po ng Panginoon lahat po ng kanilang mga ginagawa. Alam po ng Panginoon lahat po ng kanilang kalagayan. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, mayaman kayo sa pananampalataya sa spiritual na kalagayan. Yun po ang kagandahan po. Tignan po natin, ano pang pagkakaiba ng righteous suffering versus deserved suffering? Ang suffering for Christ, ito po yung righteous suffering. Suffering that comes as a result of living faithfully for Jesus, such as persecution, rejection, injustice, or trials for doing what is right. Tayo po sa buhay po na ito ay possible po na mag-suffer po tayo. Pero dalawa po. It's either nag-suffer ka because for Christ, or nag-suffer ka dahil sa kasalanan. Magkaiba po yun. Nag-suffer ka dahil sumunod ka sa Panginoon, nag-suffer ka dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Whether we like it or not, ang ating lalakarin, magsasuffer po tayo. Piliin natin ang Panginoon o hindi, magsasuffer po tayo. Pero sa tingin nyo, which is better? Doon na tayo sa Panginoon. Tama po? Kasi kung hindi natin pinili ang Panginoon, magsasuffer din po tayo. Mas malala pa po ang suffering na yon, mas matindi. Pero dito po sa Panginoon, magsasuffer din po tayo. Dahil po sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi naman po kasi talaga madali ang pagsunod sa Panginoon. Napakahirap po. Madaling tumanggap sa Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, pero ang sumunod sa Panginoon, ibang usapan na yan. Napakahirap po. Pero dahil biyaya at grasya lang po ng lahat, ang mga bagay-bagay po. Suffering because of sin, ito naman yung bad choices, deserve suffering. Suffering that results from personal disobedience of sinful choices, such as broken relationship, guilt, discipline, or natural consequences. Ito po yung mga suffering naman na mali naman ang pinili mo. Pinili mo yung kagustuhan mo lamang na hindi align sa nais ng Panginoon. Ito rin po ay suffering. Tignan po natin yung next slide. Yung aspeto, suffering for Christ, ito po yung suffering for Christ. Ito yung cause. Obedience to God, tapos pag ikaw ay nag-suffer naman sa kasalanan, ito naman yung disobedience. Hindi ka sumunod or nagkasala ka. Ang source dito, external opposition, kapag ikaw ay nag-suffer sa Panginoon, maaaring ma-oppose ka ng maaaring ng kapwa mo mananampalataya, ng kapwa mo pamilya, ng anything, kaibigan mo, ma-oppose ka. Ito naman sa kasalanan, internal failure o rebellion. Kasi hindi ka sumunod nga nagrebelde ka. Ang purpose nito, bakit tayo nagsasuffer sa Panginoon, nire-refine po ang ating karakter, ang ating buhay, at para
mabigyang kaluguran po ang Panginoon. Suffering because of sin, ito naman po, ikinokorek po tayo at dinidisiplina. Kaya po kapag tayo ay dumating sa point na dinidisiplina po tayo, sumunod po tayo. Or nais po tayong i-correct, ay sumunod po tayo. Ano po ba yung response kapag ikaw ay nagsuffer sa Diyos? Magre-rejoice ka at mai-injure mo yung mga bagay-bagay. Magpupuri ka sa Panginoon. Kahit nagsasuffer ka sa Panginoon, magpupuri ka sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagsuffer naman sa kasalanan, wala kang ibang dapat tuwid kundi mag-repent, manumbalik ka sa Panginoon. Tanggapin mo siya muli at manumbalik ka sa Diyos. Ano yung outcome nito? Ang outcome nito, syempre mayroong reward, may growth. Kapag ikaw ay nagsuffer sa Panginoon, mayroong reward. Well done, good and faithful servant. Come and share. Nais ng Panginoon i-share ang lahat ng meron siya. Kapag tayo ay nagsuffer sa Panginoon, magkakaroon po tayo ng reward. At syempre, mag-grow po tayo spiritually. Sa kasalanan naman, ang outcome naman nito ay restoration to repentance. Tutulungan ka na mabago, tutulungan ka ma-restore at manambalik ka sa Panginoon. Ang point number 3 ay makikita po natin yung command. Merong command dito, ang ating Panginoon. Sabi po sa Revelations 2 verse 10, do not be afraid. Ayan, command na yun. Of what you are about to suffer. Huwag kang matatakot. Tama. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. And you will suffer persecution for 10 days. Sabi ng Diyos, be faithful even to the point of death. And I will give you life as your victor's crown. Nais ng Panginoon ay maging tapat po tayo sa lahat. Maaaring may mga test po tayo sa buhay, pero ito ay inalaw po ng kaaway. Ilagay po tayo sa mga sitwasyon na hindi natin gusto. Malayo tayo sa Panginoon. Yun ang nais ng kaaway sa atin. Pero sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nagsasuffer, meron siyang command, maging tapat ka. Maging tapat ka. Huwag mo akong kakalimutan. Purihin mo ako, manambahan ka sa akin. Dakilain mo ako. I-rejoice mo ako. Wala na siya ibang nais. Kasi ang sinasabi dito, sa scripture na ito, bibigyan kita ng victor's crown. Yun ang sabi ng Panginoon. Dahil po tayo ay nag-aasam po ng crown. Tama po? Na-imagine niyo po ba ang inyong mga katabi na merong crown po dito? Balang araw, ini-imagine niyo pa lang po, no? Kasi may crown po. Ang bawat isa dito may crown po. Uy, welcome! Welcome sa paraiso! Ako, mahirap po pag hindi nyo po na-imagine. Kasi iba po ang na-imagine ninyo. Kasi pag na-imagine yung may crown, meron may sungay naman. Iba naman po yung, ibang usapan naman po yun. Kaya magandang imagine yung katabi nyo na merong crown po sila. Na talagang tayo po talaga ay sa Panginoon. Amen po? Amen? Natatawa po kasi may mga tumatawa po eh. Anyway po, talagang nais po ng Panginoon ay maging tapat po tayo. Maging tapat po tayo sa pagkatawag. Tayo po lahat ay tinawag ng Diyos. Tinawag po tayo sa paglilingkod. Hindi ko po sinasabi na tinawag tayong lahat ay magpastor. Hindi po. Dahil tayong lahat po ay tinawag para sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit ano pong estado natin sa buhay, meron kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi maliit ang bahagi na yan. Kaya po dapat asamin po natin, at ipanalangin po natin, dapat naglilingkod tayo. Dapat inaasam natin na grow tayo. Hindi lang tayo tagabutas ng upuan. Hindi po dapat talaga tayo tagabutas. Hindi po dapat. Talagang maglilingkod po tayo. Lahat po tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Amen po? Ito po ay pagkatawag po sa pagiging tapat. A call to faithfulness. Sabi na yan, do not fear or do not afraid. This is a divine command. Courage despite of coming trials. Sinasabi niya po doon sa Smyrna, huwag kayo matakot, huwag kayo matakot. Dahil may paparating, alam naman nila, may paparating na mga iba't ibang klaseng trials. The devil is about to throw some into prison. Ito po, Satan is behind persecution, though God allows it for testing. Inalaw po ito ng Panginoon, pero nandun pa rin po si Satan. Nag-work pa rin po siya behind the scene. 10 days, possibly symbolic for a limited, complete period of suffering, not forever. 10 araw lang kasi ang sinabi po doon sa scripture.
And be faithful unto death, not merely enduring suffering, but willing to die for Christ. Willing po ba kayong mamatay para sa Panginoon? Kasi po alam nyo, yung mga sinauna po, na talagang mga apostol, lahat po na nalilingkod sa Panginoon, iba-ibang klase po ang kanilang mga naranasan, maging ang kanilang pagwawakas ng kanilang buhay. Hindi po simple. Tayo po, minsan nanalangin tayo, Lord, sana yung natutulog lang ako. Pagkaloob mo na natulog lang ako, tapos wala na, nasa piling mo na ako. Ang iba po ay, grabe po ang kanilang naranasan. Nilagarin pa sila. Talagang kaiba-iba po ang mga naranasan po ng ating mga disciples, mga apostles po. And the last po is crown of life. Meron pong crown of life. Lahat po tayo ay ito po ang dapat inaasam natin. Ito po ay eternal reward. A victor's wreath, symbol of triumph in Christ. Na ikaw talaga ay sa Panginoon. Simbolo na ikaw ay bahagi ng paraiso mula sa Panginoon. Asamin po natin na tayo po, yung crown of life, yun talaga yung asamin natin. Bakit po kaya tayo nabubuhay? Yun ang simple. To serve God and ma-obtain natin yung mensahe ng Panginoon at yung crown ng buhay na ito. Last point, or point number 4, ito po yung promise. Si Lord po ay nagkuman, meron po siyang promise. Sinabi niya po dito sa verse 11 sa Revelation chapter 2, whoever has ear, let them hear what the Spirit says to the churches. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. Ito po yung promise ng Panginoon. Hindi po tayo mapapahamak. Maging sa Smyrna, ito ang promise niya. You will not be hurt sa death. Ang death po ay hindi kinakatakutan. Ang death po ay, ito po ay pasimula ng buhay. That's the beginning of your life. Kapag namatay po ang bawat isa sa atin, that's just the start of the very interesting na tayo talaga ay nabuhay. Kaya sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Do not fear. The one who is victorious will not be hurt at all by the second death. May second death po talaga. Kasi yung spiritual natin, hihiwalay, may second death. It's either, nasa hate pa po yun, it's either pupunta po tayo sa paraiso or sa impyerno. Dalawa lang po yun. Siyempre, kiniklaim po natin na tayo po ay sa Panginoon. The promise to the overcomer, he who has an ear, let him hear. Ang may pandinig po ay makinig. Universal message, not just for Smyrna. Kahit po sa atin, ito po ay mensahe. Kapag meron kayong pandinig, makinig po tayo. The one who conquers, perseveres through suffering by faith, will not be hurt by the second death. It refers to eternal separation, gaya ng sinabi ko kanina, from God. Christian may die once, but they will not die twice. Ano po ba yung dapat nating i-ponder sa mga bagay-bagay po na ito? Suffering and sovereignty. God allows suffering but remains sovereign over it. Kapag tayo ay nagsasuffer, ang Diyos po ay patuloy na nasa throne. Diyos pa rin siya. Kahit ano pong nangyari sa buhay natin, Diyos pa rin siya. Gumuho man ang mundo, Diyos pa rin siya. Spiritual wealth, material wealth, faithfulness matters more than worldly status. Kung tayo ay magiging tapat sa Panginoon, it matters the most yung katapatan natin sa Diyos kaysa po yung pag-push po natin sa makamundong bagay po. Okay po yun, biyaya po ng Diyos na tayo ay nagpupush. Mag-build tayo ng mga nais ng Panginoon na, pero dapat para sa Panginoon ang lahat ng bagay. Dapat nagagamit para sa Panginoon. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ka ng sasakyan, ipagamit mo sa Panginoon. Kung ikaw ay pinagkalooban ng Diyos na maging doktor ka someday, ipagkaloob mo sa Panginoon. Tama po ba? Kung kayo ay maging teacher, ay pwedeng ipagkaloob mo sa Panginoon. Magturo ka sa mga bata. Amen po ba? Dapat po ba ganon? Dapat po ganon. Victory through faithfulness. True success is staying faithful to Christ even unto death. Kasi ang Smyrna, naging tapat po sila hanggang sa kamatayan. Eternal hope, the promise of the crown of life and freedom from the second death gives eternal perspective. Ano po ba yung application points po dito sa mga pinag-uusapan po natin? Jesus knows your suffering. Alam ng Diyos, maaring may mga suffering po kayo sa buhay po na ito. Maaring maliit na bagay, pero maaring nagsasuffer kayo in area na hindi po natin alam,
or kayo lang po nakakala mata ng Panginoon. Personally and compassionately. Don't measure your work by worldly success. Ito po, mahalaga po ito. Huwag po natin i-measure ang ating sariling kalagayan ng ating work sa mga success po. Minsan, ikinukumpara natin ang iba, ang ating sarili sa kanila. Bakit siya meron ng narating, ako wala pa? Kaya, yan na, nagsisimula ng ma-depress ka. So, dapat hindi ka nag-measure ng mga success. Spiritual riches matters most. Yung spiritual na kalagayan mo sa Panginoon, dapat araw-araw ka na nalalangin. Dapat araw-araw ka magbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi mo pa nasisimulan, simulan mo na. Lahat ng mga pwedeng makakatulong sa spiritual mong kalagayan, dapat uma-attend ka ng mga fellowship. Lahat po. Dapat mananambahan ka 7 day. Yung mga simpleng mga bagay, dapat nagiging tapat ka para sa Panginoon. Endure hardship with eternal hope. It is temporary and refining. Yung ating mga hardship po na ito, kasi sabi po ng salita ng Diyos, ang magiging matatag hanggang wakas ay ang magiging mapagmataisin hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maging matatag po tayo, maging matiisin, maging patient po tayo sapagkat nire-refine po ng Diyos ang ating mga karakter. Fear not suffering for Christ. Huwag tayo matakot gaya ng kanyang sinabi po sa Smyrna. Even if it leads to death, meron pong reward. Live with eternity in view. Aim to receive the crown of life, not fear the second death. Yun po dapat ang i-aim po natin, yung crown po ng buhay po na inyanda po sa atin ng Panginoon. Hindi po yung second death. Huwag po tayo matakot po doon sa ikalawang kamatayan po. Sapagkat kung tayo ay sigurado na tumanggap sa Panginoon, na-receive natin siya bilang ating Savior at ating Panginoon, gagawin po natin ang lahat ng bagay. Mahirap po ang obedient part, ang pagiging Lord sa atin. Kasi gagawin natin, maglilingkod tayo, lahat ng bagay ay gagawin po natin. Yan po ang mahirap. Pero grasya at biyaya ng Diyos ang lahat po. To the believer under pressure, maaring ikaw ay poor, small, or persecuted, but in Christ, ikaw po ay mayaman. Jesus sees your pain. Huwag kang matakot, even death cannot defeat you if you remain faithful. He has already overcome, and so will you. Na-overcome na ito ng Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, 100% man and God po siya, and ito rin po ay kaya din po natin gawin dahil po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon. Choosing your heart. Piliin po natin yung ating mga heart sa buhay. Wake up early to work out or feeling exhausted and unhealthy. Piliin niyo po ang heart po ninyo. Ikaw ba igigising para mag-workout or ma-exhaust ka na lang or magiging unhealthy ka na lang? Having thought conversation to fix relationship, dealing with resentment and distance. Kapag meron po kayong conflict sa kapwa nyo, ano pong pipiliin nyo? Makipag-usap po ba at i-fix ang mga bagay-bagay? Lahat naman ay nadala sa usapan. O mas pipiliin nyo na magdumistansya na lang. Ayoko na sa church na laging sasabihin natin. Wala, hindi na ako masisimba. Yun po yung magiging nyo, bubulong-bulungan po kayo ng kaaway. Oo, tama yan, huwag kang magsimba. Yun ang gusto ko. Pero sabi ng Panginoon, piliin mo ang heart mo. I-fix nyo po ang inyong i-fix po natin. Kung meron man tayo mga hindi pagkakaunawaan, kaya naman siguro tulungan tayo ng Panginoon para maisaayos. Tama po ba? Kasi po, sa kaharian ng Diyos, wala namang wala nang tampuhan doon. Wala nang di pagkakaunawaan. Puro pagmamahal na lang po. Choose your heart, mga kapatid. Budgeting money with discipline or drowning in debt. Kung ikaw po ba ay, syempre, binibiyaan ng Diyos ng kaperahan, magiging disiplina ka ba sa pera? Or mas pipiliin mo, sige, mangungutang na lang ako. Kung kaya mo naman talagang i-disiplina ang sarili mo na mag-budget ka. Tama po ba? Choose your heart, mga kapatid. The difference between people who grow and people who stay stuck is not talent. Hindi po yun, but it is how they handle difficulty. Yun po ang pagkakaiba kung paano po i-handle ng isang tao ang difficulty. That's the difference po. Hindi po yung dahil talento siya, kaya niyan, ay, ahusay yan kaya niyang isalba yan. Hindi po. That's because kung paano niyang i-handle po.
ang difficulty po. Growth is hard, mga kapatid. Every path has its pain. Tayo ay gusto natin, sa mga estudyante, gusto natin magtapos sa pag-aaral. Amen? Hindi po simple. Kailangan mong maging tapat sa kailangan mong mag-aral. Gawin mo ng may husay ang academic mo. Yan naman ang nais ng Panginoon. Pero huwag mong kakalimutan ang iyong panata sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. No matter how busy you are sa Panginoon, yung 7th day, ay i-honor mo ang Panginoon. Every path has its pain. Lahat po ng path po na dadaanan na po natin bilang isang tao ay may pain. It's hard to follow Christ, but it is also hard not to follow Christ. Alam niyo, mas mahirap pong hindi sumunod sa Diyos. Alam nating mahirap sumunod sa Diyos, pero mas mahirap na hindi po sumunod sa Panginoon. Wala kang peace. Alam niyo, pag wala kayong peace, wala kayo sa Panginoon, ang hirap. Baka nga maisipan po ng bawat isa sa inyo ay tumalon sa mga building. Kasi wala kayong Kristo. Kapag kayo ay dumanas ng mga difficulty sa buhay, baka ganun ang maisip nyo. Yun po ang hard. Alam niyo, pag wala pong Kristo, kahit anong bulong ng kaaway ay gagawin po. Kaya po, mapalad po kayo. Sabihin mo sa katabi mo, tapikin mo siya, mapalad ka dahil may Kristo ka. Mapalad po kayo, mga kapatid, na meron po kayong Kristo. Again, uulitin ko po, napakahalaga po nito. It's hard to follow Christ. Yes, mahirap po. But it's also hard not to follow Christ. Mas mahirap po yun. Hindi pa po natin siguro nakikita kapag natapos po ang buhay natin dito sa mundong ito, maaaring hindi natin ma-realize yung mga bagay-bagay dahil spirito na lang tayo. Pero napakahirap po nang hindi po sumunod sa Panginoon. You don't get to skip difficult dahil yan po ay dadaanan mo. Kapag ikaw ay magsusundalo, magte-training ka, hindi mo pwedeng lampasan. Kung gusto mong tumaas ang iyong rangko, hindi mo dapat lalampasan yung mga bagay. Lahat po, kahit sa pag-aaral, kung gusto mong ma-aim, balang araw gusto mo maging nurse, maging doktor, maging teacher, maging IT, lahat po ng mga trabaho. Hindi mo dapat i-skip yung mga difficult. Pero dapat maging tapat po tayo sa Panginoon. Malinaw po ba yun? Amin po? Don't ask for easy. Huwag po kayong mag-ask po sa easy. Ask for worth it. Sa Panginoon po, worth it po. Amin po? Worth it po sa Panginoon. Again, don't ask for easy. Gusto ko madaling buhay. Gusto ko, yes, okay, gusto natin yung mga bagay po na yon. Ask for worth it. Kasi sa Panginoon, laging mahirap po. In conclusion po, mga kapatid, itong Smyrna po, it represents for us the persecuted church. Ikaw at ako do not understand persecution. We have not truly been persecuted for our faith. Maaari po. But in the world today, there are those who are persecuted for their faith in Jesus Christ, even to the point of death. Though meron po tayo mga freedom, mga kapatid, to worship the Lord free of persecution, we are beginning to see the signs of persecution coming to our own nation. That the day may come, and it may be soon, when we will have to make a stand for our faith that will result in persecution. Tatayo po tayo sa ating katayuang pananampalataya. Darating po yun. Darating at darating ang susubukin po tayo. Magpapatuloy pa po kaya tayo sa ating pananampalataya. Darating po yun. We already have seen this in our country in the past few years. Kahit po nitong nagdaan lang po ang pagdindol, but it's going to become more widely spread. God used persecution to refine and purify His church. And naniniwala po ako na mangyayari po ito here before He returns to take us home. Yung persecution po na yan, mangyayari po sa ating lahat bago po tayo dalhin ng Panginoon sa tunay na tahanan. Magiging tapat po ba kayo sa Panginoon Jesus kapag kayo po ay itines ng Kanya? Ay itines po ng Panginoon? Do not be afraid of what you are about to suffer. Gaya po ng mensahe po natin sa umaga na ito, huwag po tayong matakot. Do not fear, dahil merong crown na naghihintay po sa atin. Yung crown po ng buhay na mula sa Panginoon. There are some questions to ponder. Unang-una, am I suffering right now because of my faithful walk with Christ? Or are there areas of my life where I am facing the painful consequences of my own disobedience? Kayo lang po ang makakasagot nito. How can I tell the difference between trials God allows to strengthen me and discipline that comes from sin? Paano nyo po makikita ito?
Is there any area in my life where I need to repent or stand more courageously for Christ? Kung meron po ba tayong mga tinatagong pagkakasala, ay pwede po nating dalhin sa Panginoon at bago po tayo. At let's return to the Lord. How can my small group or church family help me grow through either kind of suffering? Paano nga ba tayo matutulungan ng ating mga small group, ng ating sa fellowship, maging ng simbahang ito, para mag-grow po tayo, lalong-lalo na pagdating sa mga suffering. Kasi kapag normal sa isang tao, kapag nagsasuffer siya, nahihirapan siya, normal sa isang tao ay mag-quit po talaga. Pero meron po talaga na nagpapatuloy, nag-stand. Meron po, kahit po yung mga dinatnan ng mga cancer na talagang stage 3, naging tapat po sila sa Panginoon. Kahit anong klaseng mga persecution ang naranasan po nila, naging tapat po sila sa Panginoon. Ang question po, kayo po ba ay magiging tapat sa Panginoon kung kayo po ay datna ng test o i-test po kayo ng Panginoon? So yun po yung tanong sa atin, sa bawat isa sa atin. Pero ang sinasabi ng Scripture, ang encouragement at ang command ng Panginoon dyan, huwag kang matakot sapagkat ang crown na buhay ay mapapasayo. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa salita mo sa umagang ito sapagkat Lord, meron kang promise sa command na iyong ibinahagi sa church ng Smyrna, maging Lord sa amin sa simbahang ito, Panginoon. Lord, baon-baon namin, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, mismo na nanggaling sa iyo, O Diyos, na huwag matakot, Panginoon, sapagkat, Lord, ito lang ay bahagi ng buhay namin na kami ay dadaan sa persecution, Panginoon. It's a refinement, Panginoon, ng aming pananampalataya na kami ay mas lalong tumatag, Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitiis namin, O Diyos. Lord, salamat po dahil kami po, Panginoon, ay naniniwala, Panginoon. Meron kaming assurance, Panginoon, na yung victor's crown ay makakamit namin dahil sa iyo, Panginoon. Eh Lord, we pray, Father God, sa aming buwak sa pananampalataya, tulungan mo kami maging tapat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na Lord, whatever the world offer sa bawat isa sa amin, Panginoon, we will stand in our faith in you, Panginoon. Mananatili kami, magiging matatag kami, but Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na magampanan namin ang bagay na ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, kami ay mahina. Wala kaming kayang gawin, sapagkat sa biyaya mo lang at grasya mo, sa kapangyarihan mo lang kami nagpapatuloy, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa salita mo, maluwalhati po kayo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, baon-baon namin ang pangako mo, Panginoon, na merong crown of life, Panginoon, aming makakamit, Panginoon. Salamat po, ito po ang aming papuri, dalangin, Panginoon. Salamat sa salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. And for announcement po is, yung sa PGL po is sa October 28 na po yun, yung PGL. At meron po tayong tatlong candidates po, sa Ellen, ako, sa Trina. Tapos sa Ipon Challenge po, doon po yung mga alkansya para po sa next year, sa anniversary po tayo, lalabas po tayo. Tsaka po, meron pa tayong fundraising, isa po, yung sa dishwashing liquid. Tapos, meron na po tayong caroling po sa December. Tsaka po yung sa, po natin, Christmas celebration is sa December 14 po. So, pag-uusapan lang po natin sa susunod po. Wala po muna tayong potluck sa first Sunday. Kasi sa next Sunday po, kasi nagpatlak na po tayo ng last. Yun lang po, at welcome po kay ate. Yung mga ni ate. Tayo ka, te. Ano pangalan mo? Po? Po?
Yan, welcome po kay Ate Aldea. At tinatawagan ko na po si Kuya Shally para po sa closing prayer po. Welcome po sa mga bago. Lahat po tayo tumayo para sa ating pagbukas ng panalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Father God, sa mga salitang aming napakinggan sa araw nito, Panginoon. Naway maging kalakasan namin ito, Panginoon, sa buong linggo namin kapaharapin, Father God. Lord, tulad ng nakaraang linggo, naway samahan niyo kami, Panginoon, muli sa panibagong linggo namin tatahakin, Panginoon, sa mga pagsubok pa na malalampasan namin na kasama ka. Lord, we pray sa aming mga kasamahan na wala sa mga oras na ito, Father God. Ano man po ang kanilang mga karamdaman, Panginoon, kami titiwala na kayo po ang siyang magpapagaling sa kanila, Panginoon. Lord, even sa mga kasamahan namin, na naglalamig, Father God, sa inyo, Panginoon, patuloy na kayo ang umagot, Panginoon, sa kanila upang manumbalik ang kanilang sigla sa pagmamahal sa paglilingkod sa inyo, Father God. Lord, ingatan niyo po kami sa aming taguin, Panginoon, sa aming mga tahanan, Father God. Naway, kayo ang makasama namin, Father God, at mapapurihan sa buong linggo na nadahating pa, Father God. Lord, muli, pinapapurihan ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Father God, lahat ng ito ay tanging para lamang sa iyong anak na si Jesus. Amen. Pamayan po tayo, Father God.